Pare, ang trabaho ko ay magnakaw ng mga sandali. Ako si Lino, 30 anyos, isang freelance photojournalist. Ang mundo ko ay ang viewfinder ng kamera ko. Hinuhuli ko ang mga ngiti, ang mga luha, ang gulo at ang ganda ng Maynila. Ang layunin ko, ang ipakita ang katotohanan. Pero isang araw, ang kamera ko mismo ang nagsimulang magsinungaling sa akin. O baka naman, nagsimula itong magsabi ng isang katotohanang hindi ko kayang tanggapin. Nagsimula ang lahat habang ini-edit ko ang mga kuha ko para sa isang photo essay tungkol sa araw-araw na buhay sa Maynila. Isang litrato ng isang masikip na palengke sa Divisoria. Maganda ang kuha. Malino ang mga kulay, ang mga pawisang muka ng mga tindera. Pero sa likod, sa may bandang sulok, may isang lalaking medyo out of focus. Matangkad, payat, at nakasuot ng formal na barong Tagalog. Kakaiba. Sino ang magsusuot ng barong sa Divisoria? Binaliwala ko. Baka turista. O baka may event lang. Sunod na litrato. Isang kuha ng traffic sa EDSA, mga kotseng parang sardinas sa lata, at sa gitna ng mga taong tumatawid sa footbridge sa background. Nandun na naman siya, nakatayo lang, nakatingin sa kawalan, parehong barong, parehong out of focus. Dito na ako nagsimulang kabahan. Binuklat ko ang lahat ng kuha ko nung araw na yon. Isang litrato ng mga batang naglalaro sa tondo. Nandoon siya, nakatayo sa likod ng isang poste. Isang litrato ng mga magkasintahan sa luneta. Nandoon siya, nakaupo sa isang bench sa malayo. Sa bawat litrato, nandyan siya, isang multo sa aking photo essay. Isang paulit-ulit na error sa matrix ng aking realidad. Baka stalker mo, sabi ni Sandra, kaibigan kong writer, habang pinapakita ko sa kanya ang mga litrato sa isang coffee shop. Imposible, sagot ko. Tingnan mo to. Binuksan ko ang laptop ko at ipinakita ko sa kanya ang mga luma kong folder. Isang kasal na kinunan ko sa Tagaytay 6 na buwan nang nakalipas. Sa isang group picture ng pamilya. Sa likod, sa may hardin. Nandun siya. Malabo. Pero sigurado akong siya. Isang fiesta sa Paete, Laguna, last year. Sa gitna ng prosesyon, nakatayo siya sa tabi ng isang tindahan. Isang coverage ng isang baha sa Marikina. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang bubong sa malayo. Natawa si Sandra. Grabe, Lino. May personal Easter egg ka pala sa mga litrato mo. O baka naman isa siyang urban legend, yung photobombing ghost of Manila. Sinubukan kong pagtawanan na lang din. Baka nga, isang napakalaking pagkakataon. Isang tao na palaging napapadaan kung nasaan ako. Sa isang siyudad na may milyon-milyong tao, posible pa rin naman, 'di ba? Pero habang pauwi ako, hindi maalis sa isip ko ang sinabi niya. Isang multo. Sa bahay, ginawa ko ang isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko. Tinignan ko ang mga pinaka-personal kong litrato. Mga litrato na ako lang ang may kopya. Isang litrato ng mga magulang ko sa probinsya. Nandun siya, sa likod ng kanilang bakuran. Isang litrato ni Sandra na kuha ko nung birthday niya. Nandun siya, sa refleksyon sa bintana ng restaurant. Isang litrato ng sarili kong paa habang nakaupo ko sa gilid ng isang bangin sa sagada. At sa ibabang bahagi ng bangin, sa gitna ng mga ulap, isang maliit at malabong anino niya. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito stalker. Kung nasaan ang kamera ko, nandun siya.
Para siyang isang digital na virus na nakakabit hindi sa memory card, kundi sa lente mismo. O sa akin. Bawat pag-click ng shutter ko ay isang imbitasyon para sa kanya na pumasok sa frame. At sa bawat litrato, tinatanggap niya ang imbitasyon. Kailangan ko ng isang tiyak na pagsubok. Isang eksperimento na walang lugar para sa duda. Isang gabi, nagkulong ako sa apartment ko. Tiningnan ko ang lahat ng pinto at bintana. Lahat nakalak. Ang mga kortina, sarado. Imposibleng may makapasok. Imposibleng may makasilip. Inilagay ko ang camera ko sa tripod sa gitna ng sala. Nag-set ako ng 10-second timer. Ang plano, kukuhanan ko ang sarili ko. Isang selfie. Kung sa litratong ito, nakuha sa isang selyadong kwarto, ay nandoon pa rin siya, ibig sabihin, hindi siya isang pisikal na tao. Isa siyang bagay na kayang tumagos sa pader. O mas malala, isa siyang bagay na nanggagaling sa loob mismo ng kamera o sa loob ko. Nag-set ako ng timer. Tumakbo ako at umupo sa sofa. Ngumiti ako ng pilit sa kamera. Click. Nanginginig kong kinuha ang kamera at tiningnan ng resulta. Sa litrato, nakaupo ako sa sofa. Malinaw. At ang buong paligid, malinaw din. Ang pader, ang mga unan, ang painting sa likod ko. At siya, nandoon siya. Hindi na siya out of focus. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo sa likod ko, papunta sa kwarto. Ang katawan niya, medyo transparent. Naaaninag ko ang pader sa likod niya. Nakatingin siya ng diretso sa akin, hindi sa kamera. Ang mukha niya, malabo pa rin. Pero may naaaninag na akong hugis. Isang mukhang malungkot. Sobrang lungkot. Ibinagsak ko ang kamera. Napasandal ako sa pader. Humihingal. Wala nang duda. Wala nang lohikal na paliwanag. Ang halimaw na sinusundan ko ay hindi lang nasa labas. Kasama ko siya sa bahay. At base sa litrato, mukhang mas matagal na siyang nakatira dito kaysa sa akin. May isang lugar lang sa Maynila na alam kong pupuntahan kapag ang problema mo ay hindi kayang ayusin ng teknolohiya. Ang Quiapo. Hindi ako nagpunta para sa mga anting-anting o mga pamparegla. Nagpunta ako para hanapin ng isang alamat. Si Mang Celso, isang matandang litratista na may maliit na pwesto sa ilalim ng tulay. Sabi nila, siya ang pinakamagaling sa pagre-restore ng mga lumang litrato. At sabi pa ng chismis, may alam din siya sa mga litratong may kasama. Pinakita ko sa kanya ang mga kuha ko. Ang mga litrato mula sa Divisoria, sa EDSA at ang pinakahuli, ang selfie ko sa apartment. Tinitigan niya ang mga litrato ng matagal. Hindi siya nagsalita. Kumuha siya ng isang malaking magnifying glass at sinuri ang bawat detalye ng lalaki sa barong. Pagkatapos, ibinaba niya ang magnifying glass at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng awa. "May nahuli ka, iho," sabi niya. "Isang ligaw na kaluluwa." "Multo po." "Hindi basta-basta multo," sabi niya. "May mga kaluluwa na dahil sa biglaang pagkamatay ay hindi nila matanggap. Naglalakbay sila, naghahanap ng daan pauwi. Pero minsan, sa halip na daan ang nakikita nila ay isang liwanag na pamilyar sa kanila. Ang liwanag ng flash ng kamera." Huminya siya ng malalim. Ang kamera parang bintana yan at ang flash parang isang imbitasyon. Kapag kinuhanan mo ng litrato ang isang lugar na mabigat, lalo na kung saan may namatay, minsan may sumasama sa liwanag. Nakakabit sila sa lente mo
sa alaala ng kamera mo at mula nun, bawat pag-click mo, kasama na sila sa kwento. Bigla akong kinabahan. Tinanong niya ako, may naalala ka bang kinunan mo na may nangyaring trahedya? At doon, bumalik ang isang alaala na pilit kong kinakalimutan. Isang taon na ang nakalipas. Isang assignment sa isang remote na probinsya sa may bandang Quezon. Isang bus na nahulog sa bangin. Ako ang isa sa mga unang journalist na dumating sa scene. Ang imahe, hindi na nawala sa isip ko. Ang wasak na bus, ang mga katawang nakakalat, ang iyak ng mga pamilya, at ang mga bulong ng mga residente. Huwag kayong kukuha ng litrato, sigaw ng isang matandang babae. Masama yan, binubulabog niyo sila. Pero ako, bilang isang profesional na mamahayag, binaliwala ko sila. Ang trabaho ko ay idokumento ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Nag-flash ang kamera ko ng paulit-ulit, hinuhuli ang bawat anggulo ng trahedya. At naalala ko siya. Isang lalaki. Nakabitin ang kalahati ng katawan sa labas ng basag na bintana ng bus. Nakasuot siya ng pormal na barong Tagalog na may mantsa ng dugo. Sabi ng mga pulis, papunta raw ito sa sarili niyang kasal. Kinuhanan ko siya ng litrato. Close up. Ang mukha niya payapa, pero ang mga mata niya nakadilat. Nakatitig sa kawalan. O yun ang akala ko. Pag-uwi ko sa apartment, hinalungkat ko ang mga external hard drive ko. Hinanap ko ang folder ng assignment na yun. At nandoon nga. Binuksan ko ang litrato ng lalaki. At habang tinitignan ko ito sa malaking screen ng computer ko, nanlamig ang buong katawan ko. Sa litrato, ang mga mata ng patay na lalaki ay hindi nakatitig sa kawalan. Nakatitig ito ng diretso sa lente ng kamera ko. Nakatitig ito sa akin. At sa kanyang mga mata, wala kang makikitang sakit o galit. Tanging isang malalim, nakakabinging kalungkutan. Isang pakiusap. Siya ang lalaki sa mga litrato ko. Ang kaluluwa ng lalaking ito ang sumama sa akin. At sa loob ng isang taon, kasama ko siyang naglalakbay. Isang tahimik na pasahero sa bawat kwentong kinukuhanan ko. Pagkatapos kong matuklasan ang pinagmulan niya, nagbago ang lahat. Ang dating malabong anino sa likod ay nagsimulang maging mas malinaw. Sa mga bagong litratong kinukuhanan ko, mas malapit na siya, mas in focus. Kung dati, kailangan mo pa siyang hanapin, ngayon siya na mismo ang nagpapakita. Sa isang litrato ng isang bata na nagpapalipad ng saranggola, nakatayo siya sa tabi ng bata, hindi na sa malayo. Ang mukha niya, medyo malinaw na. Ang lungkot sa kanyang mga mata, kitang-kita na. Ang mga kliyente ko, napansin din nila. Sino tong lalaking tulino? Tanong ng isang editor habang tinitingnan ang mga contact sheets ko. Parang kasama siya sa lahat ng kuha mo. Part ba siya ng serye? Hindi ko alam anong isasagot ko. Props lang po, palusot ko. Pero alam kong hindi na ito magtatagal. Ang presensya niya ay nagiging mas agresibo. Na para bang na yung alam ko na kung sino siya, ayaw na niyang magtago. Gusto na niyang kilalanin. Nagsimula na rin akong maramdaman siya. Kapag kumukuha ko ng litrato, nararamdaman ko ang isang malamig na hangin sa likod ko. Kapag tinitingnan ko ang mga kuha ko sa kamera, minsan sa LCD screen,
Kumikindat ang isang pixel sa lugar kung nasaan siya, na parang isang bituin. Ang pinakamatindi ay ang epekto niya sa mga litratong mismo. Ang mga litratong kasama siya ay may kakaibang bigat, isang kakaibang lungkot. Ang mga masasayang eksena ay nagkakaroon ng bahid ng melangkolya na para bang ang emosyon niya ay tumatagos mula sa kanyang anyo papunta sa buong frame. Isang gabi, sinubukan kong kausapin siya. "Anong kailangan mo?" Bulong ko sa kamera ko. "Bakit ayaw mo kong tantanan?" Walang sumagot. Pero kinabukasan, pagtingin ko sa mga litratong kinunan ko, may isang kuha na kakaiba. Isang close-up ng isang bulaklak ng sampagita at sa isang talulod nito may isang patak ng hamog. At sa loob ng hamog, sa maliit na refleksyon, nakita ko ang mukha niya. Malinaw na malinaw at sa unang pagkakataon, ang bibig niya ay bahagyang nakabuka na karabang may sinasabi siyang isang salita. Ang trabaho ko ay hindi lang pagkuha ng litrato. Minsan, kumukuha rin ako ng mga maiikling video clips, footage para sa mga news outlet o mga documentary. Isang araw, na-assign ako sa isang malaking rally sa Minyola. Maingay, magulo, libu-libong tao. Kumuha ako ng maraming video. Pag-uwi ko, habang nile-review ko ang mga footage, nandun na naman siya. Nakatayo sa gitna ng mga nagrarally, pero this time, hindi siya malabo. Malinaw, halos kasing linaw ng mga taong nasa paligid niya. Nakasuot ng parehong barong, nakatayo lang, habang ang mundo sa paligid niya ay nagkakagulo. Pero hindi yun ang nagpatayo ng balahibo ko. May isang clip, habang nag-i-interview ako ng isang estudyante, dumaan siya sa likod ko. Sobrang lapit, halos 1 pulgada lang ang layo niya sa kamera. Nang i-play ko ulit ng clip at nilakasan ng volume para marinig ang sinasabi ng estudyante, may narinig akong ibang boses. Isang boses na hindi sa akin, hindi sa estudyante, at hindi sa mga tao sa paligid. Isang mahinang bulong. Malapit sa mikropono ng kamera, malamig at walang emosyon. Isang salita lang. Ang pangalan ko. Lino. Paulit-ulit kong pinakinggan. Ina-isolate ko ang audio. Tinanggal ko ang ingay, pero nandun pa rin. Isang malinaw na bulong. Ang pangalan ko binigkas ng isang taong 1 taon nang patay. Mula sa pagiging isang anino sa litrato, ngayon ay may boses na siya. Isang boses na kinalala ko. Ang takot ko ay naging isang bagong uri ng terror. Hindi na ako isang haunted na photographer. Isa na akong haunted na tao. Ang sumpa ay hindi na lang nakakabit sa kamera ko, nakakabit na ito sa akin. Sinubukan kong gumamit ng ibang kamera. Nanghiram ako sa isang kaibigan. Kumuha ako ng mga litrato. Pero pagtingin ko, nandun pa rin siya. Hindi na niya kailangan ng luma kong kamera dahil ang bintana niya ay hindi na ang lente. Ang bintana niya ay ang mga mata ko na. Nagsimula ang pinakakakilabot na yugto ng lahat, ang pagbura. Nag-umpisa sa isang group picture kasama si Sandra at ang iba pa naming kaibigan. Masaya, nagtatawanan kami. Kinuha ng isang waiter ang litrato gamit ang cellphone ko. Pagtingin namin sa resulta, lahat sila malinaw. At sa background, sa may bintana, nandoon siya, malinaw din. Pero ako malabo, halos transparent na para bang isang double exposure. Na para bang unti-unti na akong nagiging multo sa sarili kong litrato. "Ano ba yan, Lino? Ang pangit ng camera mo, gumagalaw," sabi ni Sandra. Pero alam kong hindi gumalaw ang kamera. Ako ang gumagalaw. Palayo sa mundo ng mga buhay. Palapit sa mundo ng mga anino. Inulit namin ang kuha.
Sa pangalawang litrato, mas malabo na ako. At siya, mas malinaw pa. Mula noon, sa lahat ng litratong kasama ko, ganun ang nangyayari. Unti-unti akong kumukupas, habang siya unti-unting lumilinaw. Para kaming dalawang imahe sa isang dark room. Habang ang isa ay nagde-develop, ang isa naman ay nagfe-fade. Nagnanakaw siya, pero hindi na mga sandali. Ang ninanakaw na niya ay ang pagkaako ko, ang espasyo ko sa mundo. Sinubukan kong wag nang kumuha ng litrato. Itinago ko ang kamera ko, pero hindi tumigil. Ang mga kaibigan ko kumukuha ng litrato kasama ko gamit ang kanilang mga cellphone. At sa mga litratong yun, ganun pa rin. Isang malabong lino. Ang pinakamasaklap nung isang araw, tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Matagal. At sa unang pagkakataon, nakita ko ito sa realidad. Ang refleksyon ko, medyo transparent. Naaaninag ko ang pader sa likod ko sa pamamagitan ng sarili kong mukha. Hindi na lang sa litrato, pati sa totoong buhay, unti-unti na akong binubura. Isa na lang ang pag-asa ko. Ang sabi ni Mang Celso, ang kaluluwa ay nakakabit sa unang litrato. Ang litrato mula sa bus crash. Kung iyon ang kanyang pinakaunang pinto, baka iyon din ang susi para isara ito. Kailangan kong burahin. Ang problema, saan ko ito hahanapin? Isang taon na ang nakalipas. Libo-libong litrato na ang kinunan ko mula noon. At ang sistema ko sa pag-file, magulo. Nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, binubuksan ko ang lahat ng aking mga hard drive. Daan-daang folder, libo-libong file. Hinahanap ko ang isang litrato ng isang patay na lalaki sa gitna ng isang trahedya. At habang naghahanap ako, nararamdaman ko ang pagtutol niya. Ang computer ko ay nagsisimulang magloko. Bigla na lang namamatay. Ang mga files nagiging corrupted. Minsan, habang nag-i-scroll ako, sa isang mabilis na iglap, ang wallpaper ng desktop ko ay nagiging ang mukha niya. Malinaw at galit na galit. Nakikipag-unahan ako sa kanya. Alam niyang hinahanap ko ang pinagmulan niya at ayaw niyang mahanap ko ito. Ang paghahanap ay naging isang digital na digmaan. Siya, isang multo sa loob ng aking mga hard drive. Ako, isang pagod na sundalo na may isang bala na lang. Pagkatapos ng halos isang linggong walang tulog na paghahanap sa isang luma at halos sirang hard drive na nakatago sa ilalim ng kama ko, nakita ko ang folder. Quezon Bus Crash, August 2024. Nanginginig kong binuksan at nandoon ang mga litrato, ang wasak na bus, ang mga biktima, at ang file na may pangalang Victim07 Barong.jpg. Ito na. Inilagay ko ang cursor ng mouse sa ibabaw ng file. Ang kailangan ko lang gawin ay i-right-click at i-delete. Pero bago ko pa magawa, biglang namatay ang screen ng computer ko. At sa dilim ng screen, nakita ko ang refleksyon. Ang refleksyon niya, nakatayo sa likod ko. Malinaw at galit na galit. Lumingon ako, walang tao. Pero sa screen ng computer, naroon pa rin ang refleksyon niya. Nakatitig, naghihintay. Alam kong hindi niya ako sasaktan sa paraang pisikal. Ang kapangyarihan niya ay nasa imahe, nasa alaala. Tumingin ako pabalik sa screen. Dahan-dahan, bumalik ang ilaw. At ang file, nandoon pa rin. Victim07 Barong.jpg.
Eto na ang pagkakataon ko. I-delete, burahin, kalimutan. Pero habang nakatitig ako sa pangalan ng file, isang bagay ang pumigil sa akin. Ako ay isang photojournalist. Ang trabaho ko ay mag-preserve ng mga sandali. Ang pag-delete sa isang litrato, lalo na sa isang litratong kasing lakas nito, ay parang isang kasalanan sa aking propesyon. Isang pagtataksil sa katotohanan. At isa pa, naawa ako. Naawa ako sa lalaking ito na ang huling alaala sa mundo ay isang litrato ng kanyang marahas na kamatayan. Isang biktima na may numero lang. Hindi ko siya binura. Sa halip, binuksan ko ang file sa editing software ko. Ang litrato ay lumabas sa screen. Magulo, duguan, malungkot, at ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Inedit ko ang litrato. Hindi para dayain, kundi bigyan ng dignidad. Ikrinap ko ang lahat ng kaguluhan, ang wasak na bus, ang ibang mga biktima. Ang natira lang ay siya, ang mukha niya. Inayos ko ang kulay, tinanggal ko ang mga anino, pinalinaw ko ang kanyang mga mata. Mula sa isang litrato ng isang biktima ng traedya, ginawa ko itong isang portrait, isang marangal na larawan ng isang lalaking papunta sana sa kanyang bagong buhay, ang kanyang huling kuha. Pagkatapos kong isave, huminga ako ng malalim. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Tumingin ako sa paligid, ang malamig na pakiramdam sa apartment nawala. Tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana. Malinaw na ulit ako. Buo. Nawala na siya. O yun ang akala ko. Kinuha ko ang kamera ko. Itinutok ko sa salamin. At kumuha ako ng isang self-portrait. Pagtingin ko sa resulta, nandoon pa rin siya. Pero hindi na siya isang malabong anino sa likod at hindi rin siya isang malinaw na banta sa tabi. Sa litrato, dalawa kami, magkatabi, parehong malinaw, parehong nakatingin sa kamera. At ang mukha niya, hindi na malungkot, payapa na. Hindi siya nawala. At hindi rin siya niya ako binura. Naging bahagi siya ng aking sining. Naging bahagi siya ng aking pananaw. Mula noon, sa lahat ng litratong kinukuhanan ko, lagi siyang nandoon. Hindi na isang multo, kundi isang silent partner. Isang paalala na sa likod ng bawat lente, may isang kwentong naghihintay na makita. At minsan, ang mga kwentong iyon ay ayaw magpaiwan sa nakaraan.